Okay, gagawa naman tayo ngayon ng international square, no? So, mag-i-splice tayo ng I-splice, but this time, no, using international square method, no? So, nagawa na natin yung international round, then Japanese round. So, ngayon, we will make international round. So, kung nakita nyo, no, yung ginawa ko, 4-2 method talaga yung prepared ko, no. So, since pang-I to, no. So, ang purpose ko talaga niyan, bakit 4-2 method, no. So, sinusukat ko muna yung laki ng I, then, babalik ko siya. So, para sa akin kasi, yung 4-2, mas madaling maibalik. I can perfectly return the 2 into 4 strand. No? Yan. Naibalik ko siya ng maayos. So, kahit paliitan ko ang I, tulad nito, pinaliitan ko yung I, nagagawa ko. So, yun ang pagkakaiba ng 4-2 method ko. So, ganun pa rin, no? 4-2 yan, pagka naibalik mo. Yan. So, maganda rin yan pang sling, gagawa ka ng mga sling, kasi nakasuot na yan. Pag naibalik mo yung 2 dun sa 4. Kaya yan, 4-2 method. But this time, no, gagawin natin siyang international square. Ayan. Okay? So, suot na. Ayan. So, 4-2 rin siya, no? 4 sa kabila, 2 sa kabila. So, unahin natin yung ipasok yung 2 strand. So, may makikita kayo dyan, minarkahan ko na letter B as in victory. Yan yung style ko dyan, no? Victory. Wala yan sa libro, no? So, yan, yung B. Hahawakan mo dun sa main wire, may makikita ang letter B. Yun, no? Yung tinatamaan ng aking, no? So, importante yung letter B na yun, guys, dahil yun yung ating susundutin. So, this time, unahin ko ipasok yung 2. Yan. So, susundot ako dito ng opposite, reverse yung sundot ko, no? Kasi para hindi ko tamaan yung core niya. So, by the way, no, itong ginagamit nating wire is not a IWRC, no? WSC wire to. So, ang pinaka core is yung Manila, no? Manila to. Ayan. So, yun, nakita nyo yung ipapasok ko, ginuhitan ko, 2 yan. So, it's always yung nasa loob ang kukunin nyo para unang ipasok. So, nakita naman natin sa posisyon, siya yung nasa loob. So, yun ang unahin natin, no? Yan. So, ihiwalay mo lang yan. 2 lang naman siya, no? Panghiwalay, yun na. So, lalagyan lang ng kaunting tape sa dulo para hindi sumabit yung kanyang strand. No? Yan. Okay. So, yung mga wire kasing ginagamit ko rito, ito ay for ano lang, parang mga panlasing. Hindi talaga siya yung mga treated na ginagamit natin sa barko, no? Yan. Okay. So, kasi kung hindi mo nilagyan ng tape yun, yung strand doon sasabit. Okay, so ganun pa rin ang hila, no? Papunta sa I, ang hila. Yan, okay, papunta doon. Then, ang sunod na pasok natin, letter B pa rin, no? Letter B yung ating gagawin. Okay, yun. Guguhitan ko yung letter B niyan. Okay, para nasusundan nyo ako, no? Yan, letter B. Yun. So, pagka nakuha mo na yung letter B, no? So, on that time, dito na ako susundot sa kabila. No? Sa unang sundot lang ako nag-reverse. Yan. Dito na sa kabila. No? Yan. And, again, ang ginagamit ko lang dito is screwdriver kasi maliit lang siya. So, ang size lang ng ginagamit natin is 10 mm. No? 10 mm lang yung size. So, normally, pagka talagang splice na ito na pang malakasan, wala nang tape-tape yan. No? Lalo ko nagmamadali ka, but since this is for a tutorial, no, ayoko nung sumasabit kasi delikado rin kasi yan pagka sumasabit. Okay? So, yung pag gumagamit kayo ng screwdriver, yung dulo niya, kaya I prepared screwdriver na minus. Pag pinihit mo kasi yan, lalaki yung butas. Yun. Okay? So, nakakadalawang pasok na tayo, no? So, dito sa 2, tapos na tayo. No? Ngayon, babalik ta rin naman natin. Dahil yung 4 naman,
Sa kabilang side ang ipapasok natin. Okay, yun. Yung dalawa naman doon. So, yun. Letter B doon. No? So, reverse uli ang sundot ko dyan. So, reverse ang... yan. Ginuhitan ko na yung ipapasok. No? Yan. Yan. Ginuhitan ko na yung pinapasok. No? Okay? And, yan na. Yan. Okay. Yun, medyo mahirap lang yan sa una kasi medyo matigas sundutin ang international square. No? Di tulad to ng round. No? Yan. So, pinakita ko doon paano i-trace. Kukunin mo yung dulo. No? Yung pinakaunang strand. So, yun yung tracing nun. No, laging siya yung nasa labas, no. Yun, no. Siyempre, pag hindi ka marunong mag-trace niyan, magugulo, no. Pag wag niyong gawing tatanggalin niyo lahat yung apat. Mahirap 'yun, no. Magugulo 'yun. So, one by one lang, isa-isa, kaya naman 'yan. So, yung tinuro ko, guguhitan mo, tapos yung laging nasa labas, yun yung kukunin mo. Okay? So, nakuha na natin. Pasok na natin yung pinakauna doon sa apat, no. Ito yung pinakauna. Yan. So, nakita nyo ang pagkakaiba nito sa isa round. Makikita nyo mamaya. No? So, sa round kasi, ang ginagawa nating pasok doon, pagpasok mo ng dalawa, tuloy-tuloy yun hanggang maubos yung 6. But, in this case, no, sa square, nakita nyo, pagkapasok ng dalawa, binaliktad natin. No? So, almost andun yung technique sa pangalan niya, no? Since siya, square box, binabaliktad, no? So, dun sa round, paikot, pagpasok mo ng una, tuloy-tuloy lang. Yan. So, pang dalawa na to sa ipapasok natin. So, nakita nyo nung padalawang pasok ko na, doon na uli ako sumundot sa kabilang side. Yan. Kukunin na naman natin yung isa dun sa tatlong naiwan. Yan. Trace. Again. Trace. Yan. Tracing. Yun, oh. Yun. Kinuha ko na yung isa. So, may maiiwan ka na lang na dalawa saka yung core. Yan. So, nakita nyo naman, palaging nasa loob yung ipapasok. Yan. Okay. So, sa hindi gumagawa nito, so, parang medyo boring, no? Pero pagka may passion ka about working on wires, maganda to na aralin nyo, no? Ayan. So, pwede nyo itong i-apply, no? Gamitin nyo sa mga gumagawa ng zip line, yan. May mga dulo yan, yan. Lalagyan nyo ng turnbuckle, maganda to. So, of course, sa amin, sa mga seaman, sa mga seafarer, kailangan marunong ka nito pag taga-deck ka, no? And bibihira yung gumagawa nitong square. Yan, no? Ang tekniko dito sa square, yun, dalawa ng dalawa, no? Letter B. Pag tinitingnan mo. Okay, susundutin ko na naman yung dalawa. Yan, yung dalawang strand. Okay. Yan. So, medyo matigas yan. No? Medyo matigas lang sundutin. Dahil ganyan talaga ang square. Okay. Lalo na yung ginawa natin na kung gagawin mong square yung may IWRC, mas matigas yun. So, yun. Pang na to? Pang tatlo, no? Doon sa apat. So, isa na lang may iwan dyan mamaya. Saka yung core niya. Okay, yan. Okay, yun. Pasok na natin, no? Yan, ito yung pang tatlo dun sa apat. Okay, yan. So, pagka solo ka, medyo may challenge, no? Kaya maganda may tagahawak, may tagasalo. Pero kaya naman, no? Pero kung sanay kayong gumamit ng gato, no? Yung vice, okay din. Okay, yan. So, palaging ang hila papunta dun sa I. Yan. Okay, napasok na natin ang 1, 2, 3, 4, palima na yun, no? So, ito, last na to, pang-6. So, wala namang 7 strand, no? Hanggang 6 strand lang to. Wala rin 5. Palaging 6 yan, 6 strands. May nakita na ako niyan, 4 strand. Yung mga ginagamit sa mga crane ng bunker, no? Yan. Pero pag pinalitan mo yon, wala namang ma-order, no? Common na order 6 strands. Yan.
papalitan nyo. So, sa mga sunod kong video, no, i-explain ko sa inyo yung mga basic sa wire. No? So, darating tayo dyan. No? Maganda rin kasi may alam kayo sa basic. Okay, ito na yung pang-anim. No? Nasuot na natin yung 4. Now, once na napasok na natin yung 4, no, nahila na yan, isa, gagawin natin dyan, yung dalawang ipinasok kaninang nauna, itatabi natin dyan sa dalawa na yan. So, itutuloy natin ang pagsundot ng B na tinatawag ko, no, sa unahan yung 4. So, ang mangyayari dyan, maiipon sila on one side. Yan, para lumabas na square yung ating splicing. No? Yan. Okay, maiipon yan sila sa isang side lang. Yan na. So, eto na, ipapasok ko na yung dalawa. No? So, pag napasok yung dalawa niyan, so, nasa isang side na lang sila, no? Yan, magkakaroon ng challenge talaga sa pagsundot niya, no? Lalo pagka wala kang ginagamit na pang-ipit, no? But sanayan lang yan, no? Yung mga gumagamit ng vice o gato, okay din yun. So, ako naman sinasanay ko na walang gato o vice kasi pag nasanay ka doon, paano kung yung gagawin mo malayo dun sa workshop, no? Yan. Kaya maganda yung nasasanay ng malayo. Yan, nagko-courting square na, no? Susuot na natin yung last dito sa pang-anim niya, no? So, nakakadalawang pasok na tong dalawa, no? Kasi inuna natin yan kanina, no? Yan. Okay? Then, pasok natin yung last niyan. Magiging 6 na sila. So, nandun na sila, no? Naipon na sila sa isang side. Okay? Yan. So, babalik rin naman natin yan ngayon para ipasok yung 3. No, 3 lang ipapasok natin. So, ang gagawin lang natin dito ay 2 pasok. No, but pag pinaka-secure niya, mga 3 pasok. So, siguro sa 2 pasok, nakikita nyo na yung tamang procedure. No? So, ipapasok na lang natin yan yung 3. So, ang tanong, saan tayo susundot? Yan. So, may ituturo ako dyan, yun yung yung B. So, unang-una makikita nyo, yan yung may 2 nauna tayo, dun siya, maiipit yun. Yan, yung sinundot natin kanina. So, baguhin ko lang yung tayo ng wire para hindi ako mahirapan. Okay, yan. Susundutin ko na yung minarkaan ko na B. Yan. 3 na lang ay papasok ko. Ang maganda sa square, dapat pag natatapos, 3 kabilaan para magandang tingnan. No? So, pangalawang pasok na to ng yan. Yan. Medyo mahirap pagka sumasabit, no? May tape na yan. So, lalo na yan pagka walang tape, sasabit lalo yan. Yung strand niya. Ayan, nakikita nyo na, i-square na yan, no? Okay? So, yan. Then, yung ikalawa, no? So, ikalawa, ipasok na natin. So, ganun pa rin, B. No? And, ang common nila ng international round, 2 ang sinusundot. Yan, baka nagtatanong kayo, ano mo magkakaiba niyan sa round? Sa pagsundot, 2 lang din. Walang pinagkaiba. So, ang nagkaiba lang dyan dahil sinundot mo siya sa kabilaan yung pasok ng 2 sa 4. Yan. So, after inserting yan, pangatlo, yan na yan. Dapat ganyan ang, kung 3 pasok, tig-3 sila yan. Tamang position yan. So, papakita ko sa inyo, no? Papaluin natin ng konti para dumikit, no? Yan. Yung laman yan, puputulin na yan. So, wala nang bearing yan sa kanyang, sa integrity ng splice mo, no? Kakat na natin yan mamaya, no? Ng chisel. So, papaluin ko lang to ng konti, tapos papakita ko sa inyo, puputulan natin para presentable tingnan nyo. Nakita nyo? Square yan, no? Yan. So, 4 kantos ang tawag ng iba dyan. Yan. And may nakasama rin ako, ang tawag din dyan, Liverpool. Yan, Liverpool. Parang yung England, Liverpool. No? Pero ako, ang tawag ko talaga dyan, International Square. Yan, yun ang magandang term dyan. So, putulin ko na muna yung mga dulo para makita nyo yung finished product, no, ng International Square. So, pantay talaga yan. Kwadrado ang bawat side, no, square. Yan.
Yan. Okay, puputulan natin. So, siguro, sunod natin dyan, we will compare yung pagkakaiba ng round ng international saka yung Japanese round. Yan, putulan lang, no? Yun ang isusunod natin dyan. No? Didiscuss ko sa inyo ano ba mga pagkakaiba yan, ano mga gamit. So again, itong ginawa natin, the best to pagka ikaw ay gagawa ng sling. Yan, yung mga dulo mo, may mga eye. Di ba ang sling may dalawang eyes, magkabilang dulo. Maganda tong gawin. Matibay, no? Matibay na. So maganda pang tingnan. Kasi nga, square, no? Ayan, no? Square na square yan, no? Okay. So, yan yung tinatawag natin na international square. 4 kantos, so whatever. Thank you.